dalang report. Ito po ay may kaugnayan na doon po sa pagbaha. Dahil alam po ba ninyo dito po sa lungsod ng Dagupan na ay may mga ilang po nga mga barangay ay lubog sa tubig baha kapag high tide. Okay, kapag high tide pa lamang yan ay paano pa kaya kapag sinamahan pa po ng malakas po na ulan talagang perwisyo po yan sa mga kababayan po natin, sa mga residente doon mismo sa lugar na binabaha. Kagaya po dyan po sa may barangay Bunuan Giset, dito sa Bunuan Giset, dyan mismo sa may Sabangan, di ba? Dyan mismo sa may Sabangan mga kabombo na dito, malapit lamang po yan sa barangay hall, na yung pong mga dumadaan po ng mga estudyante ay hindi na po sila makalakad. Ako, kahit gusto mong maglumakad doon, hindi na po yung kulay itim na maputik na ewan na may amoy. Ay talaga nakakatakot. Of course, pag-uusapan natin mamaya, ito naman pong wild disease. Di ba? Yung mga waterborne diseases, ito pong influenza, leptospirosis at dengue. Yan po yung wild, ibig sabihin na abbreviation po ng ating pong Department of Health. And ito ngayon po nagiging problema po natin. Di ba? Nagiging problema. Paano tutugunan po yan? Kung ganyan po yung magiging senaryo sa pang-araw-araw, talaga naman po sakit sa ulo at panari po sa bulsa ng mga parents po yan dahil kinakailangan po na i-tricycle o i-tri-bike kasi nga, minsan nga yung kayo po yung tricycle, di ba yung tri-bike ay nagkakaroon din po na masyadong mababa kaya basa din po yung estudyante. Mahirap dyan, paano kung mahulog po ang kalapong baga? Di ba? Basa po sila na pupunta po sa school. Pero ito mong alamin po yung pagulat ni Bombo Ira Chicano dahil ilang mga kabahayan sa bahagi ng sitio Bagong Baryo dito mismo sa may Bunuan na Giset. Of course, sa may Bagong Baryo. Sa may part din po ng Sabangan, meron din po dyan Diba? Sa may Bagong Baryo na malapit mismo sa may Barangay Hall ay nakakaranas po ngayon po ng pagbaha tuwing high tide at may tag-ulan. Ating alamin po yung kompletong detalye mula kay Bombo Ira Chicano. Bombo Ira, please come in. Yes, sa Bombo Frami, kasabay sa pagsisimula ng tag-ulan ay nararanasan na rin ang high tide o pagtaas ng tubig sa ilang mga lugar at kakalsadahan dito sa lungsod ng Dagupan, kung saan aabot naman sa almost 300 na mga residente ay nakakaranas ng pagbaha sa tuwing nakakaranas ng high tide at mga pag-ulan sa Barangay Bunuan Giset, dito naman sa bahagi ng sitio Bagong Baryo at Sabangan. Ayon sa ilang mga residente na pahirapan para sa kanila ang mga ganitong sitwasyon, lalo na kapag sobrang taas ng pagbaha at natatakot sila na makakuha naman ng masakit gaya na lamang ng leptospirosis o di kaya dengue. Kaya naman gumagawa na lamang din sila ng diskarte upang makadaan gamit ang bota at ang kanilang mga sakyan. Pero madalas ay hindi na rin sila nag-aatubiling gumamit ng bota dahil hindi na rin ito nakakayanan pa. Dahil minsan ay nawawala rin naman ang pagbaha kapag low tide na. Ayon kay Ronald Cayabyab, isang residente sa naturang sitio Bagong Baryo, na para sa kanya ay matagal na rin daw kanyang hinihintay na mapataas kahit papaano mawala nga yung tubig baha dyan sa kanilang lugar. Ngunit tayo din sa kanila ay naghihintay pa sila ng kasulatan mula naman sa LGU, lalo na may mga proseso pa na pinagdadaanan na ang naturang lupa. At ayun nga sa kanila na gumagawa rin sila ng paraan para kahit papaano na hindi sila makakuha nga ng sakit. At pasalamat na lamang din siya na meron ding mga paraan na gaya na lamang itong pagsusot ng bota. Pero minsan ayon nga sa kanya na hindi na siya gumagamit ng bota dahil hindi na rin nakakayanan pa. Pero minsan din ayon kay Ronald na umaabot lamang din sa binting itong tubig baha dyan sa kanilang lugar. Kaugnay nito ating pakinggan itong bahagi naman sa naging panayama kay Ronald Cayabyab, isang residente. Duga, ayos na. Lapit lang po kayo. Ayos na. Siguro sir, dahil ito nakakaranas tayo ng pagbaha lalo na kapag high tide o di kaya kapag tag-ulan, kumusta naman po yung experience natin sir? Mahirap kasi malalim yung tubig, yung mga bata na pumapasok sa school, pag walang magulang, baha, nakakatakot, baka magkadinggi, ganun. Leptospirosis, ganun. Pero pag pag low tide na, wala na siya, bababa na kagad. Madali lang namang bumaba yung tubig pag low tide na. Opo. Sir, minsan gaano kataas itong nararanasan natin yung pagbaha? Mga lampas hanggang dito, malapit, dito sa gitna, ano to tawag dito? Binti hanggang binti. Ganun lang naman kataas. Pero
Pero sa ngayon, sir, wala pa naman tayong mga kababayan yung nagkakaroon po ng sakit dahil po sa pagbaha. Wala pa naman po. Wala pa namang naitala dito sa barangay na nagkasakit man. Pero sir, ano ba ginagawa ng ating mga kababayan para kahit pa paano makatawid po sila, makalabas po sila? Nagbubuta po sila, tapos sumasakay sila sa mga tricycle, ganun. So ilang taon na rin po natin nararanasan na itong pagbaha po? Matagal na yan po, ma'am. Pero pag high tide lang. Pero pag low tide, wala naman. Pero ganun din, pag tag-ulan, sir, mataas din yung baha? Oo, ganun din. Pag tagulan, pero pag hinto naman yun lang, wala na, ganun lang. Okay. Parang normal na lang na dito yan, na pag ganyan. Pag high tide, baka low tide, wala. Tuyo naman. Pero sir, may ano po ba tayo, parang yung barangay po natin, may ugnayan na rin po ba para kahit pa paano mapataas po? Oo, mayroon na yan. May usapan na yata sila mayor na gagawin yan. Okay. Oo, baka pag upunan nila, magagagawin na yan. Siguro sir, panghuli na lamang po, baka may mga panawagan po kayo, ano, kapag ganitong pagbaha po yung nararanasan natin. Yung mga kababayan natin, mag-ingat lang sila pag bumabaha, magbuta, magsuot ng mga kuan para hindi maliptos, gano'n lang. Samantala, ayon naman kay Manuel Noel Bumanlaga, ang siya nga barangay captain ng barangay Bunuan Diset na patuloy naman ang kanilang ugnayan sa mga residente para sa mga tulong at paraan na maaari nilang magawa. Gaya na lamang sa mga mag-aaral na hindi nakakadaan ay sinusundo ito gamit ang barangay patrola at may mga gamot din silang binibigay para sa leptospirosis at iba pang mga sakit na maaaring makuha sa panahon ng tag-ulan at pagbaha. Dagdag pa anya na matagal na rin nilang hiling ang pagpapataas ng kalsada, ngunit nakabinbin pa rin ang papel ng lupa sa korte sa ibang mga usapina. Kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito naayos. Sa ngayon anya ay wala pa namang naitatala na nagkakasakit sa kanilang barangay. Narito at ating pakinggan ang bahagi sa naging panayama kay Barangay Captain na Noel Bumanlaga. Okay, magandang umaga po sa inyo, Kapat. Kamusta lang po natin ano yung mga residente po natin since ito nakaranas na rin po tayo ng pagbaha lalo na kapag high tide o di kaya po tag-ulan. Good morning po. Tungkol doon sa pagbaha naman dyan, nangyari araw-araw pagka high tide, talagang ganyan nangyayari. Lalo pagka may kalamidad, lalong halos times 3 yan, doble pa. Oo. Kaya tag-ulan sa high tide, talagang malaking tubig yan sa may Bagong Baryo. Pero pagka wala namang ulan, normally ganyan talaga yung tubig. Kahit makikita nyo, video nyo para makita ng mga tao na ganyan nangyayari. Kasi naman yan, igawa ng high tide. Kap, ilan po ang bilang ng mga residente natin at ilan po yung apektado po dahil sa pagbaha? Almost 300 ng kabayan yan nung apektaan ng high tide. Marami yan. Almost 300 houses ang nababaha. Sir, since nabanggit nyo na almost 300, marami-rami rin. Paano po natin natutulungan na yung mga residente natin na makapunta dito, lalo na kapag may pangailangan, o di kaya kapag sobrang taas na rin po talaga ng pagbaha? Sila naman, medyo sanay na dyan sa ganyang pangyayari kasi nga, time to time nangyayari pagka high tide. Pagka nangyayari sila ng mga gamot naman, open naman kami sa barangay. Kung malapit lang sa amin ang residente, ukindis lang naman. Medyo mga gamot namin, marami naman tayong iisip ng gamot sa kanila. Saka dito man health center natin na tumutulong sa kanila, time to time namin mga kakasakit o ano. Pero sa ngayon, sir, wala pa naman tayo naitala ng leptospirosis or dengue? So far, wala pa namang sa barangay. Wala pa namang report. Sir, paano pag bagyo, may evacuation center rin po ba tayo dito na maaari pong takbuhan ng ating mga residente? Ito yung nasa barangay hall. Itong barangay, ito yung sa Bahan Elementary School. Andyan yung isang building na 3 palapag. Yun naman yung pinatakpan ng mga tao. Time to time na mga may kalamidad. Sir, gano'n na katagal natin nararanasan itong pagbaha? Hindi naman matagal. Every high tide lang naman siya nangyayari. Mula nung 2018 dito ko, ganyan na yan na pagka high tide talagang nararanasan ng mataas na tubig. Pagka yung high tide na mababa naman, wala naman ganyang kataas. Pero pagka yung talagang mataas yung high tide natin, talagang aabot dyan sa may karsada. Paano naman po doon sa ating mga estudyante, since start na rin po yung pasukan nila, paano po natin sila natutulungan? Andiyan naman yung natin, barangay Garong natin, pagka may mga tumatawag sa amin, madali lang naman dyan kasi malapit lang sa kanila sa barangay hall. Sa ngayon po, baka
meron na rin po ba tayong coordination sa LGU para kahit paano matulungan tayo na mapataas para eto maiwasan natin yung pagluwa? Matagal na namin gustong ipataas yan. Ang problema kasi nasa korte yung kanyang desisyon kasi nasa kaso pa yung problema dyan. Kaya hindi namin ma-address kay Mayor dahil mayroon silang binigyan. Bombo Ira? Samantala, ayon naman sa monitoring at abiso ng Public Alert Response, yes, sa Bombo Frami, ayon nga kay Barangay Captain Noel Bumanlaga na ayon nga sa kanila na kahit sila ay matagal nang hilingan itong pagpapataas nga ng lupa, ngunit ayon sa kanya dahil nga nakabinbin na sa korte itong papel ng lupa ay hindi pa sila nakakapag-address kay Mayor Belen Fernandez or sa lokal na pamahalaan para doon sa kanilang kahilingan na maipataas nga itong naturang kalsada. Kaya naman panawagan ito doon sa kanilang mga residente na kahit pa paano ay makipag-ugnayan na lamang sila dun sa kanilang mga pangailangan na nang sa gayon is matutulungan din sila at matutugunan na yung mga problema lalo na kapag ganitong mataas yung pagbaha na kanilang nararanasan sa tuwing high tide, sa tuwing may pag-ulan at lalo na kapag bagyo, kapag tuloy-tuloy yung nararanasan na mga pag-ulan dito nga sa ating nasasakupan. Samantala ayon naman sa monitoring at abiso ng Public Alert Response and Monitoring Center Dagupan at Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Council sa namararanasang high tide ngayong araw ng Miyerkules na mayroong 4.53 na talampakan o nasa 1.38 meter ang peak ng high tide kaninang alas 9:15 ng umaga. At mararanasan naman ang pagbaba o low tide dito mamayang 6:31 PM sa level na negative 0.3 feet at 0.09 meter. How's that, Bombo Frami? Yes, Bombo Ira, no. So sa ngayon kamustahin ko lang, no, binanggit mo kanina yung mga bata kasi at yung mga dumadaan diyan paano sila itinatawid through nagboboto na lamang, nagta-tricycle. So ganyan lamang kapag may mga high tide, wala bang magiging tugon dito ang pamunuan ng barangay para kahit paano maibsan yung mga gastusin naman ng mga itong mga magulang? Yes, sa Bombo Frami, nabanggitin kanina ni Barangay Captain na merong mga ilang estudyante lalo na kapag hindi naman lahat nag-aarkila ng kanilang masakyan o kaya naman yung iba may sarili-sarili na sasakyan. Yung ibang mga estudyante is nagboboto na lamang sila or gumagawa ng paraan talaga para kahit papaano makatawid atong kanilang mga anak at makapasok. At ayon naman sa kanila na tinutulungan din naman nila yung kanilang mga residente lalo na doon sa kanilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang barangay patrol lalo na kapag kinakailangan since malapit lamang din yung paaralan ng kanilang mga estudyante nandiyan nakantabay eto nga mga barangay tanod atong kanilang mga barangay officials para nang sa gayon is agad nila matutulungan yung mga tumatawid ng mga residente at yung mga estudyante. Ang kinakailangan lamang din daw na makipag-ugnayan sa kanila para nang sa gayon is malalaman daw nung kanilang mga barangay tanod na masusundo sila at makatawid doon naman sa maiwasan nga itong tubig baha. Alright. And Bombo Ira, no? Sa pagtatanong mo kay Kapitan Bumanlaga ay meron bang mga ibinibigay sila ng mga, of course, mga gamot dyan, lalo sa leptospirosis na meron din tayo, di ba, itong wild diseases, sa ngayon leptospirosis dyan, at yung mga doxycycline na pwede ba silang mamigay dyan na available ba sa lang sa kanilang barangay kung may mga kababayan tayo na naninirahan dyan kasi 300 na mga houses ang dyan mismo sa may bagong baryo. Yes, sa Bombo Frami, nabanggit din ni Barangay Captain Anuela na nagbibigay din sila tagahatid ng mga gamot sa kanilang mga residente sa pamagitan niya ng kanilang barangay health workers o di kaya naman na maaring makipag-ugnayan o magtungo atong kanilang makababayan na para doon sa mga gamot din na mahihingi lalo na kapag ganitong panahon ng tag-ulan kinakailangan din talaga ng mga gamot para maiwasan yung mga sakit at syempre yung mga gamot naman na yan is nanggagaling din sa City Health
office na ipinamamahagi sa bawat barangay nga dito sa lungsod ng Dagupan dahil ina-anticipate na rin nila yung mga ganitong panahon, ganitong sitwasyon na nakakaranas tayo ng pagbaha. Kaya yung gamot din para sa leptospirosis, gamot sa mga ubos, sa lagnata, sipon, ay dengue o di kaya yung mga iba pa nga mga sakit na maaaring makuha sa tubig baha, yan may mga binibigay rin talaga na sila na gamot at nakaprepare ito para sa mga residente naman ng Dagupan. Alright, and with that, Bombo Ira, maraming salamat sa iyo at ingat ka. Yes, Bombo Frami, yun lamang aking hatid na latest update live mula dito sa Barangay Bunan, Giseta para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nagulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!